Bakit kulang-kulang ang serbisyo? Madalas hindi available yung laboratory tests or ultrasound. Wala ring mga gamot. Part ng accreditation ng isang Yakap Clinic, kailangan committed sila to provide the 13 laboratories 13 laboratories. and also the 21 medicines. Penny flash the laboratories. Okay. Okay. Ngayon, may mga Yakap Clinic na hindi available yung laboratory sa clinic nila. Okay. So nagkakaroon ng service level agreement or parang MOA with an outsourced laboratory and outsourced pharmacy. Kaya ang kala ng member, wala silang laboratory sa pharmacy. Ang nangyayari, may partner silang laboratories and pharmacy na kung saan doon i-refer na dapat walang bayad. Pero yung pamasahe pa lang, may bayad na. So, kawawa naman yung PhilHealth member. Hindi ba mas maganda kung kompleto na doon sa isang lugar? Hopefully, dapat, sana, yung choice nila, yung kompleto na sana. Pero may mga times kasi na ang napipili nila walang kompleto kasi yun yung malapit sa work o kaya yun yung malapit sa bahay nila. So, Kaya ganun walang nangyari. bayad pa rin, basta pupunta sila doon sa partner. Yes. Paano kung hindi sila accommodate ng partner or mahaba ang pila or Again po, ipagbigay alam po nila sa amin, no? Kasi yun po, kailangan po talaga namin yan marinig. And makakatulong po kung sinasabi nila sa atin yan through yung mga channels po na ina natin. So kung gano'n, hindi ba fair lang, Ariel, na dapat, kasi di ba itong health Yakap facility, itong Yakap facility in-accredit natin. So kung maka 20,000 patients si Yakap sent sa clinic, babayaran siya ni PhilHealth ng 1.7 times 20,000. In a sense, kung nakaregister siya ng 20,000 At nabigay po yung mga serbisyo. at nabigay yung mga serbisyo, Opo. hindi, magkano registration? Registration pa lang, 680? Di ba Hindi, meron Wala gano'n? pong bayad pag registration. Kailangan may FPE muna. May FPE. Oo, So, yun yung 680. 680. But anyway, 1.7 times 20,000, assuming may pinerform. So, malaking yung budget yun. Do we require them? Kasi I understand this is a capitation fund. Yes. So, dapat yung perang binayad nyo, pagandahin na yung health center. Yes po. That is the whole idea why we approve this project, this program. So, what happens now kung hindi in-upgrade ni health center yung facility? Hindi ba pwedeng wag nang i-accredit ng may muwa-muwa? Kasi kung nagbayad na si PhilHealth, hindi pinaganda yung center. Ayan po yung actually kailangan namin pag-aralan. I brought this up during the Yes, budget deliberation opo. in the binanggit ni Congressman Robert Nazal. I was telling Mr. Marasigan, Mr. Our President, na sabi ko baka dapat para siguraduhin yung perang binayad sa kanila mapunta sa health center because our goal is to have empowered health centers all over the country. Opo. That is the goal of PhilHealth. And I am one with that goal Pagandahin dapat yung health center para wala nang pirma-pirma, para wala na rin transportation expenses yung mga tao. Pag pumunta ako sa Yakap Clinic kompleto, hindi na ako mamamasahe para pumunta pa sa pharmacy, pumunta pa sa kung saang ospital, kung saan ng laboratories. Tama ba yun? Tama naman po. Gusto naman po talaga natin mag-improve talaga yung mga Yakap clinics natin. So please take that to heart kasi naawa naman ako na hindi na masyadong naiintindihan ng mga tao. So obligasyon ng Yakap Clinic to make sure if they need x-ray, mabigyan sila ng x-ray. Yes po. Kung they need ultrasound, mabigyan sila ng ultrasound. If they need fecalysis, urinalysis, obligasyon yan ng Yakap Clinic. So once you sign the yes, what do you call the yes The again? Yakap empanelment slip po. Yakap and panelment slip. Pag nag-sign kayo ng yes, may obligasyon na sa inyo ang Yakap Clinic nyo. Ito lahat, 13 laboratories, basta kailangan hindi pwedeng gawin nyo sa akin to, hindi ganon. Okay? Risk-based siya. Pag nakita ng doktor na kailangan nyo, dapat gawin. Pero dapat mag-follow-up check-up, diba? Yes. Kung nag-improve ka. Yes po. Kaya dapat bigyan ka ng gamot. Kasi after 3 months, kung magpapacheck-up ka, i-renew nila kung magre-reseta ng gamot. Opo. Ngayon, paano kung kailangan nila doon sa 54 medicines? Paano nila makukuha ang 54 medicines? 54 medicines makukuha through prescription sa gamot. So, yung doktor na nasa Yakap Clinic, kailangan accredited ng PhilHealth yun kasi requirement ng gamot application namin is accredited. Dapat yung facility as well as accredited din yung doktor. Through the gamot application, magpe-prescribe yung doctor para coming from the 54 and then ma-avail nila yun sa gamot pharmacy na accredited. So, Any. So, pwede akong resetehan ng Yakap doctor doon sa mga gamot na nasa 54 medicines kung kailangan ng pasyente. Yes. So, nandyan po mga kababayan sa screens ninyo, yung walang yellow, yun yung 54 medicines na pwede nyong
pwedeng ireseta sa inyo ng Yakap Doctor. Tapos i-avail sa gamot pharmacy. Sa mga gamot pharmacy nyo naman pwedeng na kunin ito. accredited. Kaya kung actually po nangihikayat rin po kami ng mga gamot pharmacies, ay ng mga pharmacies, no, na maging gamot pharmacy na rin, mag-apply po sana sila sa PhilHealth para po mas madami yung access points natin para sa mga members natin. O nananawagan sa mga independent pharmacies, pa-accredit po. kayo sa PhilHealth, especially in other regions. Opo. Kasi NCR pa lang to. Kailan sisimulan sa other regions? Tuloy-tuloy na po yung pag-accredit natin ng mga gamot pharmacies. Ngayon po, sinisigurado lang po natin syempre na handa po yung mga Yakap clinics natin para dito sa bagong in-introduce natin na gamot benefit. So, ayun po, hopefully po, mapadami pa natin yung mga gamot pharmacies natin, no, para po mas ramdam yung mga But members please natin. take note ha, siguraduhin natin that the Yakap Clinic will not also be the dispenser of the medicines ha. I mean, tignan nyo lang yung ruling na yun. I don't want it to be a conflict of interest. Baka pumangit yung programang napakaganda. I just don't want it abused.